Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gabi na pero nasa meeting pa rin si Adam. Nang magkaroon sila ng 30 minutes break ay tinawagan niya si Carmela. Hi, I'm sorry kung hindi pa ako nakakauwi. I'm still at the meeting at hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. Kumain na ba kayo? Aniya nang sagutin ni Carmela ang tawag. It's okay. Huwag mo kaming alalahanin dahil kanina pa kami kumain. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Yung mga bata tulog na ba? Napakalambing ng boses niya. Ibang-iba kapag nakikipag-usap siya sa ibang tao. Hindi niya akalain na biglang magbabago ang buhay niya nang dahil kay Carmela. Matutulog pa lang, matagal pa ba ang meeting niyo? Hindi ko pa alam, pero malapit na rin sigurong matapos. I'll message you. Kapag pauwi na ako, hihintay na lang kita sa sala mamaya. Focus to your meeting at mag-ingat ka rin sa pagdadrive mamaya. Napatango naman si Adam kahit na hindi yun nakikita ni Carmela. See you later. I love you. Yeah, sure. Tanging sagot ni Carmela, nahihiya pang sagutin ang I love you ni Adam kahit na may nararamdaman na rin siya para dito. Hindi naman nag-demand si Adam ng sagot kay Carmela dahil hindi niya naman to pinipilit na mahalin siya at sagutin siya sa lahat ng bawat I love you niya. Nang matapos ang usapan nila ay napangiti si Carmela. Pakaramdam niya ay kiniliti ang puso niya sa malambing na boses ni Adam. At sa I love you nito, kahit na marami siyang iniisip, nawawalan lahat ng yun nang dahil kay Adam. Lumipas ang mga oras, naghihintay pa rin si Carmela sa sala. Nagsa-cellphone lang siya habang naghihintay. Nang may marinig siyang nabasag ay nilingon niya yon. Roel, usal niya nang makita niya si Roel na nawala ng balanse dahilan para masagi niyang isang vase. Nilapitan niya ito para tulungang tumayo dahil tila ba hilong-hilo siya. Nag-inom ka? Tanong ni Carmela nang maamoy niyang matapang na alak sa hininga ni Roel. Singaw na singaw ang alak sa katawan nito. Naniningkit pang mga mata ni Roel na tinignan si Carmela. Natawa na lang siya nang makilala niya to. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit pumunta pa siya sa hotel dahil sa pag-aakalang si Carmela ang nag-message sa kanya. Carmela. Paulit-ulit na usal nito sa pangalan ni Carmela. Kaya mo bang maglakad? Kaya mo pa bang pumunta sa kwarto mo? Inalalayan na ni Carmela si Roel. Inakbay niya ito sa kanya kahit na mabigat si Roel. Ano bang nangyari sa'yo para mag-inom ka ng sobra? Lasing na lasing ha. Nilaklak mo na yata lahat ng alak na nakita mo. Anas pa niya. Nahirapan siyang alalayan si Roel dahil sa sobrang bigat nito. Pagewang-gewang silang naglalakad. I don't know what is happening to my life. Hindi ko naman siguro deserve na masira ang buhay ko, hindi ba? Tanong niya. Hindi naman alam ni Carmela kung anong isasagot dahil hindi niya naman alam kung anong problema ni Roel, kaya nanahimik na lang siya. Tell this to your sister. Stop ruining my life. Aniya pa, napakunot na lang ng noo si Carmela. Si Sofia bang dahilan kung bakit nag-inom si Roel ngayon? Napapaisip si Carmela kung ano bang ginawa ni Sofia. Dahil sa bigat ni Roel ay sa sofa niya na lang muna ito idadala, ipapaupo niya na sana si Roel nang mahila siya ni Roel dahilan para bumagsak siya sa ibabaw nito na ikinagulat ni Carmela. Tatayo na sana si Carmela nang pigilan siya ni Roel. Hindi ko alam kung ikaw ba dapat ang sisihin ko o ang sarili ko o ang kapatid mo. Mahina nitong Saad. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo, Roel. So please let me go. Mas lalong hindi pinakawalan ni Roel si Carmela. Napaigting ang panga niya. Hinihiling na sanay si Carmela na lang ang nakasama niya sa hotel kesa kay Sofia na kahit kailan hindi niya magagawang mahalin. Mahal mo na ba si Adam? Tanong niya. Napatitig na lang si Carmela sa mga mata ni Roel. Halos 2 inches na lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Nanatili pa rin nakaibabaw si Carmela kay Roel. What is happening here? Rinig nila sa baritonong boses ni Adam. Mabilis na tumayo si Carmela sa kanya nilingon si Adam na seryoso na nakatingin sa kanya. Wala lang naman, sagot ni Carmela sa kanya mabilis na iniwas ang paningin niya. Wala, anong gusto mong isipin ko? Naglalaro lang kayong dalawa habang nakaibabaw ka sa kanya? No, it's not like that. He's drunk. Tinulungan ko lang siya maglakad papunta dito at nawalan lang ako ng balanse. Kaya nasa ibabaw niya ako. Pagpapaliwanag niya, nanatili namang nakahiga si Roel at nakapikit ng mga mata niya. Kung wala kang tiwala sa asawa mo, huwag ka na magtanong kung hindi mo lang din naman siya paniniwalaan, sabat ni Roel.
Napaigting ang panga ni Idam kahit na nahihilo pa'y bumangon na si Ruel sa kanyang inisihan si Idam na hindi may pintang muka. Good night, Carmela. Ani pa ni Ruel na lalong ikinainis ni Idam. Tila ba sinasadya na ni Ruel ang lahat? Hinila naman ni Idam si Carmela papasok ng kwarto nila. Tinignan ni Carmela sa Idam at tahimik lang ito. Binuksan ni Idam ang closet at naghanap ng damit na ipapamalit niya. I am just helping him. Nabasag na kasi yung vase dahil muntik siyang matumba. Pagpapaliwanag ni Carmela. You don't need to explain. I trust you. Wika ni Idam na hindi tinitignan si Carmela. Hindi alam ni Carmela kung sincero ba si Idam sa sinabi nito dahil ang boses ni Idam ay boses ng nagsiselos. Na hindi marinig ni Idam na sumagot si Carmela ay hinarap niya ito sa kanya hinaplos sa pisngi. Pagkakatiwalaan kita pero sana hindi mo ko abusuhin. Huwag mo sana ako maging bulag kahit na niloloko mo na ako, lalo na you have the innocent face. Hindi ko makikita at malalaman kung totoo pa ba na ipinapakita mo o hindi na. Pagkakatiwalaan kita dahil mahal kita, dagdag niya. Hindi naman masagot ni Carmela ang sinabi ni Idam dahil hanggang ngayon nahiya pa rin siyang sabihin ang totoong nararamdaman niya. Nasa meeting ngayon si Idam at Ruel, napapatingin na lang sa kanilang mga board of directors at iba pang mga nasa matataas na posisyon sa kumpanya dahil nagkakainitan na silang dalawa sa planong gagawin nila. Magkaiba ang gusto nilang gawin, pareho silang hindi sang-ayon sa idea nila. Bakit hindi muna natin subukan ang idea at plano ko? Seryoso at blankong saad ni Idam. Pero hindi nagpatalo si Ruel. Bakit hindi na lang munang sa akin at kapag nag-fail, then let's do yours? Ani naman ni Ruel. Bakit pa natin hintay na mag-fail yung sayo? Sayang lang ang budget. Wika naman ni Idam, napapahilot na lang si chairman sa sentido niya dahil wala talaga nagpapatalo sa dalawa niyang apo. Napabuntong hininga na lang siya sa kanya tinignan ang parehong plano ng dalawa. May copy naman siya ng mga proposal ng mga to. Stop! Para kay mga batang ayaw magpatalo. Pagpipigil na sa kanila ni chairman. Blanco at seryoso pa rin ang mukha ni Idam. Nainis siya sa tuwing naalala niya ang nakita niya kagabi. Ayaw na ayaw pa naman niya na may nangingialam sa mga gamit niya, lalo nang hawakan ng babaeng pagmamay-ari niya. Subukan na muna natin ang plano ni Idam, saka natin isunod ang plano mo, Ruel. Kung parehong successful, then that's good. Gawin nating pareho. Dagdag pa ni chairman para matigil ng pag-aaway ng dalawa. Masamang tinignan ni Ruel si Idam dahil masino na pa ni chairman subukan ang plano nito. Napangisi naman ng isang binata na palagi lang nagmamasid sa magpinsan. I have my own proposal to chairman. Pwede niyo po bang review na tingnan kung pwede rin ba natin tong gawin for the company? Pag-aagaw atensyon nito kaya napatingin sa kanya si Idam at Ruel. Ngumisi lang naman ang lalaki sa kanila. Can I have a copy? Sagot naman ni chairman, mabilis na nilabas ni Marky ang proposal niya at ibinigay kay chairman. Nang matapos ang meeting nila ay lumabas na silang lahat. Nagbanggaan pa sa pintuan si Idam at Ruel kaya masama na naman nilang tinignan ng isa't isa. Leave my wife alone. May diing sad ni Idam. How can I do that? Kung sa isang bubong lang tayong nakatira, ha? Pangaasar naman ni Ruel. Ay maman Idam, mabilis matukso kaya kung gusto mong hindi kami magkalapit ni Carmela, siyang kausapin mo, siyang unang lumalapit sa akin minsan at sa ganda ng asawa mo. Sinong lalaking tatanggi siya? Hindi ba at sa tukso mo lang din naman siya nakuha? Nakangising pangaasar ni Ruel. Inis na hinila ni Idam ang kwelyo ni Ruel at takma sana itong susuntukin nang makita sila ni chairman. What the hell is going on here? Idam, Ruel, hindi na kayo mga bata para magsuntukan pa. Pinapahiya niyo ako? Galit na sigaw ni chairman sa kanila. Inis na itinulak ni Idam si Ruel nang bitawan niya ito. Ngumisi at nagtaas lang ng kilay si Ruel. Sa kanya habang si Marky naman ay natutuwa silang panoorin. Nakauwi na si Marvin sa bahay nila nang maging maayos ng pakaramdam nito. Nasa loob na siya ng kwarto niya at nagpapahinga. Nang pumasok si Shawnee na may dalang mga pagkain, inilagay ni Shawnee sa side table ang pagkain sa kanya. Inalalayan si Marvin na makasandal sa headrest. I'm fine. Kaya ko ng sarili ko, ani Marvin sa kanya. Kinuha ni Shawnee ang maliit na lamesa at nilagay sa ibabaw ng kama nila para mailagay niya doon ang mga pagkaing dala niya. Eat your fruits dahil yan ang kailangan mo. Sinabi ng doktor mo na iwasan mo ng sweets. Kaya pinaalis ko na sa fridge natin ang mga sweets doon. Wika ni Shawnee, nakasunod ang mga mata ni Marvin sa bawat galaw ni Shawnee. Inihanda ni Shawnee ang mga gamot na inumin na naman ni Marvin. He wants to ask about the medicine pero pinigilan niya sarili niya. Gusto niya ring malaman kung totoo bang sinasabi ni Carmela na walang kasalanan ng kaibigan niyang si Doc Apala. He wants to know the truth. Pero paano kung puro kasinungalingan ang sabihin ni Shawnee sa kanya? Why? Do you have something to say?
Tanong ni Shawnee na mapansin niyang kanina pa nakatitig si Marvin sa kanya. Umiling naman si Marvin bilang sagot. Wala naman. Ani yan na ikinatango ni Shawnee. Pwede ka na umalis, kaya ko namang kumain mag-isa. Are you sure? Wala naman akong gagawin so sasamahan na lang kita dito. Hindi na, mabilis sa pagpigil ni Marvin sa kanya. Natahimik naman si Shawnee. Hindi mo naman ako kailangang bantayan. Hindi naman ako bedridden. Dagdag pa niya na ikinatango na lang ni Shawnee. Iiwan ko mga gamot mo dito. Make sure na inumin mo yan lahat. Tumango na lang si Marvin. Walang nagawa si Shawnee kung hindi ang umalis pero bago siya lumabas ng kwarto ay minsan pa niyang nilingon si Marvin. Nagtataka kung bakit siya pinapalabas. Paano niya masisigurong iinumin nga ni Marvin ang mga gamot? Naipilig na lang ni Shawnee ulo niya. Mukha namang wala pa siyang alam. Anas na sa isip niya saka siya lumabas. Nang masiguro ni Marvin na wala na si Shawnee, tinignan niyang mga gamot na nasa lamesa. 5 pirasong gamot ito at may 10 minutong interval bago niya inumin ng isa't isa. Nang matapos siyang kumain ay kinuha niyang mga gamot pero hindi niya ininom ang mga yon. Gusto niyang malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi ng anak niya. Kung totoo ba talaga ang mga gamot ang dahilan kung bakit siya mas lalong nangihina. Kung sakaling mang totoo ang mga sinabi ng anak niya, hindi niya alam kung anong magagawa niya kay Shawnee. Wala siyang ginawa dito para traidorin siya ng ganito. Ibinigay niya lahat ng kaya niya kay Shawnee. At para sa pamilya nila, totoo ba talagang gustong makuha ni Shawnee ang kumpanya? Napahilot si Marvin sa noon niya saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Paano niya harapin ang anak niya si Carmela kung sakaling una pa lang inagsasabi nito ng totoo? Lumipas pang mga araw, lakas loob na pinuntahan ni Sofia si Chairman Festejo sa office nito. Ma'am, pasensya na po kayo pero hindi po kayo pwedeng pumasok sa office nang walang appointment kay Chairman. Wika ng sekretaryang babae ni Chairman na nasa front table. Hindi ko na kailangang appointment, hindi mo ba ako kilala? Fiancé ako ni Roel Festejo. Sigaw ni Sofia at nagpumilit na makapasok sa office ni Chairman Festejo. Nang makapasok si Sofia, mabilis na yumukong babaeng sekretary ni Chairman. Pasensya na po kayo, Chairman. Nagpumilit po kasi siya na pumasok. Natatakot niya na kaagad na paliwanag. Alam na kasi nila kung paano magalit si Chairman. Mawawalan ka talaga ng trabaho. Blankong tinignan ni Chairman si Sofia. Nakikilala niya naman ito dahil alam niyang half-sister sila ni Carmela. What do you need? Seryosong tanong ni Chairman. Makakaalis ka na, baling niya naman sa sekretary niya. Nagmadali na itong lumabas dahil takot siyang madami sa galit ng matanda. Gusto ko kayong makausap, matapang na wika ni Sofia. Sino ka ba para kausapin ako? Hindi ka ba marunong makinig? Hindi ka ba nakakaintindi? Wala ka bang naintindihan sa mga sinabi ng sekretary ko? Sunod-sunod na wika ni Chairman pero buong tapang pa rin na hinarap ni Sofia ang matanda. Magiging member na ako ng pamilya niyo, kaya kailangan ko pa ba ng appointment? Hilaw na natawa si Chairman sa sinabi ni Sofia. Oh really? Wala ko nababalitaan na magiging member ka ng pamilya ko. Sino bang pakakasalan mo sa mga apo ko? Si Roel na lang ang hindi na ikakasal. Exactly. Bakit kailangan niyo pang tanungin kung alam niyo naman pala kung sinong binabanggit ko? Napakunot naman ng noo si Chairman. Walang nasasabi sa kanyang apo niyang si Roel na may fiancé na ito. Pinagkasundo kami magpakasal pero ang magaling yung apo. Gustong umatras sa kasal namin. Pero hindi ako makakapayag. I'm pregnant, Chairman. Hindi niyo naman siguro gustong magkaroon ng bastardong anak ang apo niyo. Matapang pangdagdag ni Sofia. Napaigting ang panga ni Chairman at nagngit ng mga ngipin niya. Hindi niya gustong aura at pag-uugali ni Sofia pero hindi niya rin naman gustong maging magulo ang pamilya niya. What do you want? Mas lalong sumeryosong tanong ni Chairman. I want him to marry me at panindigan niyang magiging anak namin. Pagkatapos niya magpakasarap, iiwan niya lang ako na parang isang bed toy. Hindi ako makakapayag doon. Masyado akong dihado. Anas pa ni Sofia. Hindi maintindihan ni Chairman. Ayaw ng apo niya kay Sofia pero nabuntis niya ito. Something is off here. Napabuntong hininga na lang si Chairman. Kailan ba siya magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan? Ang dalawang apo niya na lang talaga ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya. Tell him to marry me, Chairman. Kung ayaw niyong ako ang magiging puno ng gulo ng pamilya mo. Pagkatapos yung sabihin ni Sofia ay lumabas na siya. Hindi gusto ni Chairman ang tabas ang dila ni Sofia. Talaga bang magiging member na ito ng pamilya nila? Mariing naipikit ni Chairman ang mga mata niya saka siya nagbuga ng hangin. Na-stress na siya sa mga nangyayari. Mabuti na lang at nawawalang pagod at stress niya kapag nakikipaglaro siya sa mga apo niyang kambal. Nang makauwi si Sofia, hinakot niya mga gamit niya. Nagtataka naman siyang tinignan ng kanyang ina. Ano bang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Lilipat na ako sa mansyon ng mga Festejo. Hindi ako papayag na si Carmela lang ang maganda ang buhay, sagot niya. Pinigilan ni Shawnee ang anak niya sa pag-impake nito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kinausap mo na ba si Chairman na lilipat ka? Papatayin mo sarili mo.
Paninermon niya, inis namang inalis ni Sofia ang pagkakahawak sa kanya ng kanyang ina. I already told him that I'm pregnant. Wala silang magagawa kundi tanggapin ako sa ayaw sa gusto nila. Hindi pwedeng si Carmela lang ang masaya. Punong-puno ng inggit ang tono ng boses ni Sofia. Hindi siya nagtagumpay ng pakasalan sa Idam. Ang lalaking gustong-gusto niya at hindi na siya papayag na maging si Ruel ay aayawan pa siya. Napabuntong hininga na lang si Shawnee. Tila ba napakadesperada na ng anak niya. Nagkakaganito ito ngayon nang dahil lang sa lalaki. If that is what you want, just be careful. Huwag mong gagalitin si Chairman Festejo. Kapag sinabi niya umalis ka kung ayaw mo paglamayan ka namin dito. Siguraduhin mo makukuha mong loob ni Chairman. Tulungan mo rin si Ruel para siya ang maging CEO dahil oras na ikinasal kayong dalawa, kung anong meron si Ruel ay pagmamay-ari mo na rin. Mag-iingat kang lalo na't hindi na natin alam kung ano pang mga pinaplano ni Carmela. Tumango na lang si Sofia sa mga advice sa kanya ng kanyang ina. Nang makapag-empake si Sofia ay napahatid na siya sa mansyon ng mga Festejo. Kahit na wala namang nagpapalipat sa kanya doon, humugot siya ng malalim na buntong hininga nang makapasok siya ng gate. Sino po sila? Tanong ng katulong na kumatok si Sofia sa pintuan. Fiancé ako ni Ruel at dito na ako titira. Open the door. Mataring na utos ni Sofia. Sa takot ng mga katulong sa mga Festejo ay pinagbuksan nila kaagad si Sofia. Dahil sa pag-aakalang totoo ang sinasabi nito. Nang bumukas ang pintuan ay pumasok kaagad si Sofia. Ibinigay niya rin kaagad sa katulong ang daladala niyang maleta. Ilang minuto lang din ang lumipas nang dumating na si Carmela. Dediretso na sana siya sa kwarto nila nang mapansin niyang bulto ng isang tao sa sofa, kaya nilingon niya ito. Nagsalubong ang mga kilay niya nang mapansin niya si Sofia. Sofia? Tawag niya dito. Nilingon naman siya kaagad ni Sofia. What are you doing here? Tanong pa niya sa kanya ito nilapitan. Ngumisi naman si Sofia sa kanya. Ano pa ba sa tingin mong gagawin ko dito? Sa tingin mo ba ikaw lang may karapatang tumira dito? Nakangising wika ni Sofia na lalong pinagtaka ni Carmela. Hindi pa naman sila kasal ni Ruel para tumira siya sa mansyon. Ano ang gagawin ni Ruel kapag nalamang nasa mansyon si Sofia at planong tumira kasama nila? Hahayaan kaya to ni Chairman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.